Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Hi, this is Dr. Edwin Bien. Mahilig ka rin ba sa chicharon? Mahilig ka rin ba sa barbecue? Lalo na ba yung may taba-taba pa? At syempre, kapag sinigang, una mong kinakain yung parting may taba ng baboy? Ito siguro ang dahilan kung bakit marami ka nang nararamdaman. At kung magpapalaboratorio ka, napupuna mo siguro na tumataas na ang iyong kolesterol. Lampas na ba ng 200? Ang iyong LDL at triglyceride, nagtataasan na rin ba? No wonder, isa ito sa dahilan ng pag-akyat ng inyong blood pressure. Yung bang normal na 120/80, noong araw na lamang. Ngayon nandun na tayo sa 140/90 and above. Ingat ka ha, dahil madadagdagan ng napakarami at sunod-sunod na antihypertensive na yan. Of course, your doctor may also prescribe anti-cholesterol dyan. Syempre, ayaw naman natin na pangmatagalan or panghabang buhay ang mga gamutan na ito. Ang gagawin natin ay iingatan na ang ating mga kinakain. More of gulay at isda, at kapag nag-iedad na, nagbabawas na tayo sa matataba. And maaari nating isabay. Doon ba sa reseta ni Doc na kontra kolesterol, kontra blood pressure ang pag-inom ng mga natural supplements na nagtataglay? Yung bang alpha, beta at gamma mangosteen? I'm sure nadinig nyo na yon. Ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangosteen or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan na tumutulong to help lower down your LDL, to help lower down your triglycerides, and thereby to help maintain a balanced blood pressure. Ingatan nyo ang blood pressure nyo ha, mahirap magkasakit ng alta presyon. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. This portion is brought to you by HCS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Malaki ang epekto sa metabolismo at sa katawan ng isang tao ang kakulangan ng tulog. Sa pag-aaral ng mga eksperto, lumalabas na ang mga taong natutulog lamang ng 5.5 hours kada gabi ay nababawasan ng 55% na mas kaunting taba at 60% na mas maraming kalamnan kumpara sa mga natutulog ng higit sa 8 oras kada araw sa magkatulad na dieta. Ayon sa mga eksperto, ang kakulangan sa tulog ay nagdudulot din ng pagbabago sa hormones gaya na lamang ng mga sumusunod. Tumataas ang ghrelin o ang hunger hormone at leptin, kaya nasasabik ang utak ng tao sa pagkain kahit hindi na nito kailangan ang calories. Tumataas rin ang cortisol level o ang stress hormones na naghihikayat sa katawan na magtipid ng energy at hindi ito magamit. Gayun din, nagiging insulin resistant na ang katawan. Ibig sabihin, sa halip na gamitin ang calories para sa enerhiya o gawing bahagi ng kalamnan, ito ay nasisingit sa mga adipose tissue bilang taba. Sa madaling salita, kahit na nasa maayos na dieta ang isang tao, maaari pa rin makonvert ang pagkain bilang isang taba kung kulang ang ating oras ng pagtulog. Paalala ng mga eksperto, ilan pa lang ito sa mga maaaring epekto ng puyat na kung dumalas at hindi tuluyang mapagtuunan ng pansin ay maaaring humantong sa mas malalang karamdaman. This portion is brought to you by HCS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon.
ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Nuestro Padre Jesús Nazareno. 2026 DZR Reach Special Coverage. Nuestro Padre Jesús Nazareno. Kaisa ang kauna-unahan, DZR Reach, sa banal na pagdiriwang sa kapistahan ng mahal na poong Jesus Nazareno. Traslasyon 2026 DZR Reach Special Coverage. Ang krus mong kinamatayan. Nagpaabot ng taos-pusong pakikiramay ang Presidential Task Force on Media Security sa pamilya, kaibigan at kasamahan ni Ito Son. Kinilala ng PT FOMS ang dedikasyon at pagmamahal ni Ito, isang tabloid photojournalist, sa kanyang propesyon sa kabila ng kanyang karamdaman. Nagpaalala rin sila sa lahat ng media workers na maging magpagmatsyag sa kanilang kalusugan at kaligtasan habang ginagampanan ang kanilang tungkulin. Pumanaw si Ito sa kasagsagan ng isinasagawa nitong coverage para sa kapistahan ng Poong Jesus Nazareno. Mabilis siyang isinugot sa Gat Andres Bonifacio Memorial Medical Center, ngunit binawian din siya ng buhay. Samantala naman, extended hanggang bukas, Enero 10, alas 10 ng umaga, ang tradisyonal na pahalik sa imahe mismo ng Poong Jesus Nazareno sa May Quirino Grandstand para mabigyan ng pagkakataon ng mas marami pang deboto. Ayon po sa Quiapo Church, napansin ni Dr. Father Ramon J. Licuanan ang patuloy daw pagdagsan ng mga debotong nais makalapit at mahawakan ang imahe ng Poong Nazareno. Dahil po sa Biyernes at inasang dadami pang mga deboto na pagdesisyonan ang pagpapalawig po ng tradisyonal na pahalik. Sa pahalik, pinapayagan ng mga deboto na humalik at tumawak sa imahe bilang bahagi ng kanilang debosyon sa Panginoong Jesucristo. Noon, karaniwang nagtatapos ang pahalik ilang oras lamang matapos magsimula ang traslasyon, subalit ngayong taon, ito po'y pinalawig para matugunan ang dagsa ng mga deboto. Kamustahin naman natin ang kalagayan dyan sa Quezon Boulevard kasama si RH29 Boy Gonzales. Boy G, kamusta? Marami naman tao, Boy. Ano ang pagtaya dyan ng Manila Police District, ng PNP at iba pang mga government agency na nakatutok sa sitwasyon sa paligid lalo ng Quiapo Church
at lalo na dyan sa may Quezon Boulevard. Boy Gonzales. Yuhu. Ayan. Lakay Ray, Teya, yan yung larawan ng yung video na pinadala natin ngayon. Yan yung kahabaan ng Quezon Boulevard. Sige. Quezon na magkabilang lane yan, ganyang karami. Yun. Yung mga nandito mismo at nag-aabang. Wow naman. So, pero kumbaga sa kung makikita, dumaan ako sa baba niyan eh. Naglakad ako mula dyan sa may Raon at sa gilid kasi marami tayong mga deboto na napapahinga sa gilid, natutulog. Pero yung iba ay yung isang lane ng Quezon Boulevard magkabilang side, andyan yung mga medical station ng iba't ibang mga agency. Meron andyan yung Red Cross, yung mga volunteers na nag-aabang dyan. Kasi dito sa area kasi pagka papasok na yan sa area ng simbahan, namaya ay marami ang mga masusugatan at yung iba mahihilo. At ang napasin ko dyan, lakad ako dyan sa bandang gitna, mas marami yung vendor, sila yung nakakasikip at ang daladala nila ay mga yung nakakariton. Nakakariton. Kaya yung ibang mga deboto kanina na naglalakad dyan, hirap na hirap para makausad dyan sa kaban ng Quezon Boulevard. Lalo na dito nga dinaanan ko, itong Barbosa side, sakop ng Station 14 ng Manila Police District. Siguro dapat yung mga vendors, pwede silang tumabi pa. Oo, tabi na lang muna. Alos yung kalahating lane nitong Quezon Boulevard ay napakarami. Napakarami nga mga vendors ngayon. Sabi nga ng vendors na taga rito, mukha daw dayo galing pa sa iba't ibang mga lugar. Yan yung sitwasyon dyan. At pinag-iingat din ng mga pulis. Dahil kanina ay sa area ng tabi ng simbahan, kausap ko yung pulis kanina dyan sa may Paterno Street. Pinag-iingat nila dahil sa meron lumapit sa kanila, nadukutan na. Naku po, ayan na. Sa kanya nga, yung sinasabi mo, Miss Thea. Nadukutan na. Umatake si Mando. Yan na sila. Mandurukot. Isa pa lang yun, yung nadaan ako, mukhang sa dami ngayon ng deboto na nagdito sa area ng Quezon Boulevard. Kaya ang paunawa nila ay mag-ingat at ingatan yung kanilang mga gamit. Pero yung mga pumapasa naman, wala namang mga dala Walang dala yan. Walang mga dala cellphone yan, yung mga pumapasa na. Pero yung mga nagsisimba dyan sa gilid na simbahan, yung Carriedo, Carlos Palanca, yung area ng gilid na simbahan ng Quiapo, dyan sa may Quezon Boulevard, siksika na yan, mahirapan ka nang makalapit dyan. Yan yung iba naman ay nag-aabang dito sa overpass, dito sa Raon, overpass, sa footbridge ng Raon. At yung iba nakatingin, nakamasid, dahil yung Gomez Street, kung papunta ka ng Guzman Street, mamaya pag pabalik na ang transasyon, papasok sa simbahan, ay dyan dumadaan sa Gomez Street, dadaan niya ng Guzman, tapos dire-diretso yan, dadaan niya ng Hidalgo hanggang sa pumunta ng Carlos Palanca, pabalik ng Villalobos Street. Yan, dito yan sa Quiapo. Napakarami pa rin mga kabayan natin. Maganda lang yung panahon ngayon. At bagamat walang pag-ulan, pero napakahirap huminga kapag siksikan kayo. Oo, daming tao. Napakaraming tao dito sa vicinity ng Quezon Boulevard. O ikaw rin, boy, dagdag inumin mo. Mag-ingat ka. Saka dapat medyo dumistansya ka naman ng konti. Mahirap na eh. Si Jeric Barreto may binigay na mineral water. Yun. Si Edniel, mukhang tiba-tiba ito, maraming pagkain. Yan. Saka magpa-check ka rin, i-monitor mo rin ang blood pressure. Ang blood pressure, heart rate mo. Kaya pa naman, kasi yung kanina galing tayo ng Ayala Bridge. Tapos, pagkatapos doon, naglakad tayo papunta ng Manila City Hall. Diyan sa may command na post ng MDRMO. Pagkatapos na kasi nawawala yung aking piloto. Naku po. Hindi na kami nakita. Wala alam kung ako ang nawala. Ay nakita ko siya nandito sa Carriedo. Ayun.
Nagtagpo rin naman pala kayo. Nakita rin naman kayo. Nagkita naman kami. Sabi ko sa kanya, saan ka galing? Sabi ko, nagkaligaw, wala kasi signal. Siyempre, sa dami ng tao nangyayari talaga yan. Talagang ganyan. Talaga mabuti na lamang nakita kami, nagkagulutan pa kami dito sa area ng Carriedo. Oo. At pagkatapos noon, dinaanan ko yung mahaba kasi, naglakad ako mula Manila City hanggang dito sa may area ng Santa Cruz. Wow, Uy, malayo ang layo niyan ha. Talagang cardio yan, cardio. Wala kang kasarado ang kasada, wala kang madadaanan, walang dumadaan. Kailangan maglakad ka. Maglalakad ka talaga. Magkakausap niya ang aking piloto na si Oscar kasi walang signal. Walang signal lang. At mabuti na lamang, nandito si Ednel Parosa, nakapag-wifi ako. Ang Starlink. Ayun. At pumasok lahat ang aking video mula kanina dyan sa vicinity ng Quiapo area. Alright. Ayun. Yan yung sitwasyon pa rin. At ang Naku, yung andas pala nabalahaw, boy. baka di mo alam. Sa Arlegi. pa rin yung andas ng Sige. Jesus Nazareno. Napakaraming iniwang kalat pa rin dito, pero maya malinis na kasi Ay, magaling. Alam mo, magaling si Yorme. Oo. Pagkatapos pala nung pinakabuntot ng traslasyon, nakabuntot kagad yung naman. yung Dapat nga hindi tayo tagawalis. nag-iiwan ng kalat para hindi nakakahiya, di ba? talagang wala sa dami kasi ng mga deboto. Wala naman kasi mga lalagyan talaga ng mga basura dito, kaya iniiwan na lang sa lapag. Pero ang DPS naman ay ang dami nila nalakas dito sa area. Kaya pagtapos pag nalagpasan na ng andas ay sabay walis, nalagay sa isang truck. Very good. Parang pagbalik mo, para lang akala mo ba walang nangyari. Back to normal. Ayun. Maraming salamat, Boy Gonzales. Yan ang sitwasyon dito sa area na ng Quiapo para sa Transasyon 2026 special coverage. Ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Boy Gonzales. Heto na. At yan ang alamin, Miss Thea, yung sitwasyon sa may Arlegi kasi hirap na makausad. Kasi kanina habang nasa Rapido tayo, kino-cover mismo ni Val Gonzales yan. Pumapasok na yung pinakaulo ng Dudungaw na. Dudungaw dun sa Arlegi. Kaso? Umaatras na naman. Ay, nako. Yung lubid, kita-kita talagang atras sa bante. Nahihigit, oo. Ngayon, kahit paano, nakapasok na sa Arlegi. Kaya Kaso? ang problema ngayon, Nabalahaw yung andas. Ay, saan nabalahaw yan? Paano kaya nabalahaw? hindi umuusad. Ating alamin sa report ni RH5, Val Gonzales. Val! Kaya pala dun sa, mula dun sa pinakataas sa Ray at Mistea, ay nakikita namin na ilang minuto nang hindi umuusad ditong andas ng Yapong Nazareno. Dahil nabalahaw na. Kung makikita mo, kanina rin nung ako'y nagre-report sa inyo, mula rito sa may pagpasok pa lamang ng Arlegi, ay nandito na sa may pinakagilid, gawing kaliwa kung ikaw ay papasok ng Arlegi. Nasa pinakagilid mismo. As a matter of fact, Ray at Mistea, etong isang establishmento dito sa Arlegi, pagpasok mo kung galing ka ng bahagi nitong Quezon Boulevard, nagkandasira na yung binabanggit ko kanina. Kay Ma'am May, nagkandasira-sira na itong pinaka-tolda. Dito sa may pinakaharapan, kung sa Ilocano sa Gumaymay. Alam mo yun, Ray? Sa Gumaymay, Ito yung tolda kasi, yari sa tolda. And natanggal dahil nga nandito sa gilid. Lumiklik dito sa gilid yung andas ng Yapong Nazareno. Bumanda. Oo, nasiksik. Nasiksik. So tinanggal na nila 'yon. Ang isa pang nasira ay yung alam mo yung alulod, kasi yung nakapahalan. Yung daluyan ng tubig. Yung daluyan ng tubig. Downspout ang tawag doon sa Ingles. I don't know kung hindi naman alulod yun sa kwan yung hose, yung malaking tubo na pababa para doon papunta sa drainage. Yun ay natanggal. Nasira. Literal na nasira na yun. Nasira yung bahagi na yun, itong establishmentong ito. Ngayon ay nagtuloy-tuloy kanina sa pag-usad yung andas ng Pong Nazareno. Kung makikita ninyo dyan sa ating video, nakatigil Nakatigil sa mga oras na ito. Nakatigil.
Merong kasing isang sasakyan. Ay, Merong naku. isang sasakyan na nandun sa may gilid at binangga. Wasak na. Hinahatitan ako, nag-truck. Yung sasakyan na yon, Oo. sasakyan ng kasamahan natin sa media. Naku po. Sasakyan. Diyos mio. Sasakyan ng Oh. sasakyan ng kasama natin sa media, nandun sa may pinakagilid. Hindi ko siya mapuntahan na ngayon dahil mawawala yung ating signal. Wag mo Dahil nang yung punta. ating cameraman na Oo. nandun sa kaapat na palapag. Ako naman ay nandito sa may pinakababa na mismo ng Arlegui. Okay. Sir, nakita mo ba sir kung anong itsura ng sasakyan na Mawarak yung nakaharang? Yung nakaharang doon sa unahan? Kuya, anong itsura ng sasakyan na nakaharang doon sa unahan? Puti. Anong itsura ng sasakyan? Nasira Puti. Nasira yung windshield. yung windshield. Ayun lang. Yuping-yupi na. Ay, Yung- susap. Yung bubong lubog na. Lubog na yung bubong. Dahil? Yung andas mismo ay nabalahaw na rin. Nabalaw na rin na. Nagkagulo na rin sa napunta na rin sa bangketa. Ayun, Napunta na sa bangketa. Sunod. Ang nagsasalita ay miyembro ng IHOS. IHOS. Sila yung mga nandun sa lugar. Ngayon ay nagpapahinga na sila dito sa may pinakabukana mismo ng Arlegui Street. Dahil sila yung mga nandun, ngayon ay nagpapahinga na sila rito dahil hindi na umuusad. Yung binabanggit na sasakyan ay yung pick-up mobile ng isa sa kasamahan natin sa media, ang binabanggit na nasira. Hindi ko lang, mamaya ay Wala, kukunan ganun natin talaga ng larawan. Oo. Kukunan natin ng larawan yan dahil kanina pa nakita ko na yung sasakyan na yon nung kukunti pa lang yung tao. Oo. Sabi ko, bakit nandun sa may Oo nga, pinakagilid? bakit nandyan? Daraanan niya nung andas. Hindi Oo, na-anticipate. Maliit pa naman. Ay, Diyos mio Napaka Ayun delikado. yan ba yun? May nakikita Yun, kaming yung puti na yun. naapak-apakan ng yun yung mga puti. Nakatungtong na. nag-aabang, mga Nakatungtong yung mga deboto. Oo, pinagtungtungan. Wala na. Wala na, pinagpapayatan dan. Wala na. Ano ba sa Ilocano yun? Pinagapak-apakan na. Ay, pinag-apak-apakan na. Ay, Piman. Hindi lang sa isang pagkakataon na nangyari na yung ganyan. Dahil nung mga nakalipas na mga coverage, ay meron na rin May akong nangyari talaga ngayon. meron na rin nangyaring ganyan, Ray at Miss Thea. So sa ngayon, ay tigil. Halos hindi na dito sa Hindi unahan. pa gumagalaw, nakatigil na. Oo. Yes, Miss Thea? Hindi na gumagalaw pa. Kanina pa yan nandyan sa bandang yan. Hindi na gumagalaw. Yung cameraman natin nandun sa ikapat na palapag. Ako naman ay nandito sa pinakaibaba na mismo. Oo. Malinis na nga rito sa pinakalikuran dahil nandito yung mga nagwawalis na mga mula dun sa barangay ng Manila City Government. Sila yung naglilinis na. Bawat maiwanan dun sa may pinakaduloy nalilinis na, pero maya lang pag nagtagal pa yung pagkabalahaw ng andas ng Pong Nazareno, batay dun sa sinasabi sa akin itong mga IHOS. Ano mangyayari? Baka wala na silang malinisan pa dahil di na nga umuusad. Yun yung malaking problema. Pero sandali, Val, dito sa Ray. sa area na to, kakanan to ng di ba, ng Fraternal. Correct, oo. Fraternal na yung susunod. Makitid din yung kalye na. Oo. Fraternal. So, sisikip pa. Nasaan ba? Oo. Mahaba-haba pa pala ang tatahakin ng traslasyon. Nasa Arlegui pa lang. Correct. 1, 2, 3. Thea, kung kaninang umaga ay napakabilis dahil kontrolado pa ng Philippine National Police. Ngayon eto na, balik na tayo dun sa normal na oras. Mukhang kakain ng matinding oras ito. Hindi pa natin malaman sa ngayon. Anong discarding gagawin? Kung anong discarding gagawin. Kung paano nila aayusin yung nabalahaw dahil dalawa na yung nakakausap ko, nagkanda durog-durog ng araw yung isang sasakyan na nandito sa may kahabaan nitong Arlegui Street, gawing kaliwa. Kung ikaw ay papasok, papunta ng Fraternal, at nabalahaw pa yung andas ng Pong Nazareno. Kaya, yun ngayon, yung isa, dun sa malaking hamon kung paano mapapausad ng mabilis, gaya ng ninanais ng Philippine National Police na mas mapabilis ngayong taon yung pagpasok ng Pong Nazareno sa kanyang bahay dito sa simbahan ng Quiapo.
Siya pa rin ang pinakasitwasyon mula rito sa Kapa ng Arlegui, dito sa lungsod ng Maynila. Kasama ko pa rin si Utoy Gadapi Jr. at itong si Engineer Rene Abenales. Para sa Translasyon 2026 DZRH Special Coverage, ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ayun. Ayun Ay, lang. salamat, Val. Kasama Oo. pala si Utoy Gaddafi ba yun? Ano ba siya ni Muammar Gaddafi? Ang tanong ko, pang ilang oras na ba ngayon? Ah? Running, Bay, gano'n na nakatagal na kanina. naglalakbay ang Nasa isang traslasyon coming isang from dosena na Quirino ba? Grandstand? Kasi, 12 oras na ba? ayan pa lang, so, magpa-fraternal pa. Oo. So, malayo-layo. So, 3:58 4 na to 4, start. So, 12 hours. 12 hours. Magfi-15 It's 12 hours na. Magta-13 So, hours. mahaba pa yung pupuntahan. talaga After naman. Arlegui, magpa-fraternal pa? Mag-14. 13 actually. 13 Tapos hours. Vergara? Yes. Tapos Dadaan pa ng Duque? Duque. Yes. Ang haba pa nito. Sana paikot kita yan paikot. Ay, naku. Paikot, kanan, tapos kanan. Oh, sige, bago Oh. tayo magkakananan, bago daw tayo malimutan Sige. ng ating mga sponsors, ilan po munang paalala ang oras, 4 na minuto, makalipas ang, 4 na minuto bago Bago. mag-alas 5 ng hapon. Yan. Nuestro Padre Jesús Nazareno. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Aberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Nuestro Padre Jesús Nazareno. Jesus Nazareno. Kaisa ang kauna-unahan, DZRH, sa banal na pagdiriwang sa kapistahan ng mahal na poong Jesus Nazareno. Translasyon 2026 DZRH Special Coverage.
Dahil ngayon ay nasa ika-13 oras na ng paglalakbay ng imahe ng Poong Jesus Nazareno mula sa Quirino Grandstand pauwi sa kanyang tahanan sa Quiapo Church. Hindi natin malaman kung anong oras ba talaga yan. Ayan, malalaman natin mamaya. Mamaya pa. Kasi ang pinakamatagal pala na traslasyon ay noong nagdaang 2012, 2017 at 2018. Ilang oras? 18? 22 hours. Oo. Okay. Last year yata is 15 hours. The 15 last year, medyo mabilis. mabilis. Oo. Tapos nung nagkaroon ng COVID, hindi nagkaroon ng traslasyon, di ba? Oo. So abangan natin mga kaibigan na kami ay magpapatuloy pa rin po sa special coverage mamaya ho. Ay papalit po sa atin sa pagbibigay sa inyo ng mga detalye sina Henry Uri and Miss Karen Oyong. Ay, mag-ingat po sa mga babiyahe, ha? Yung mga gumagamit pa rin ng LRT2, yan. Sumunod po sa patakaran ng tren at istasyon para sa ligtas na traslasyon. At iwasan muna ang area ho ng Quiapo, Maynila. Meron pong advisory ang MMDA maging ang Manila Police District. Iwasan muna mga kalye sa Maynila, sa Quiapo. At iba yung pag-iingat po sa lahat ng mga deboto kasi hindi nyo alam kung sino ang mga deboto at sino ang mga sugo ng Bahala na kayo dyan. Tuloy nyo na lang kalaban. At bawal din ang mga debote. Debote, bawal din. Oo, kasi tsaka baka makabasag. May liquor ban. Oo, tsaka mabasagan, mahirap na, delikado, di ba? Maging considerate po tayo sa ating mga kasamahan na deboto at maging considerate din tayo sa mga deboto kasi once a year lang naman po ito. Marami pong salamat sa inyong pagsama sa amin ngayon sa Traslasyon 2026 DZRH Special Coverage. Nakasama niyo po ako po si Thea Petro Corpuz. At Dre Sibayan para pa rin po sa DZRH una sa Pilipinas. Una sa Pilipino, susunod na sina Henry Uri at Miss Karen Oyong. Ang oras 1 minuto makalipas ang 5:00 ng hapon.